Kasi napakalamig. Ganun ang temperature dito. Halos minsan 45 degree, 40 degree, 38 degree. Tapos pagdating kinabukasan, malamig ulit. Back to 10 degree, 11 degree. Ayan. Ang lamig pala. Ang nipis ng jacket ko. Sabi ko sa inyo, peki yung mga ilang araw na naiinit dito. Yung marigamgam na init. Ngayon, super, super lamig. Para kang nasa freezer ulit. Hindi kagaya ng ilang araw. Para ka lang nasa sa aircon. Ngayon, super lamig. Nakakanginig ng kalamnan. Dito muna tayo magtambay-tambay sa mainit na lugar. Tingnan niyo, may kasama ako rito. Hindi ko kilala. Ayan. Ganito dito. Ilang araw na medyo mainit-init. Tapos biglang lalamig. Ganito ang ugali ng rito, yung taglamig dito. Kahit na sabihin mong sa summer na summer talaga. Sabihin mong isa or dalawang araw na summer halos 40 degree. Kinabukasan, minsan, magsusot ka ulit ng jacket kasi napakalamig. Ganun ang temperature dito. Halos minsan 45 degree, 40 degree, 38 degree. Tapos pagdating kinabukasan, malamig ulit. Back to 10 degree, 11 degree. Ayan. Ayan, nandito tayo sa park nila. Nagpapainit. May mga tao rin. Kaso nga lang, hindi masyadong mainit. Yung jacket ko, kailangan medyo makapal. Hindi kagaya ng ilang araw. Minsan kahit na naka-t-shirt ka, okay lang. Ayan, tingnan yung mga tao. Ang kati ng ilong ko, grabe. Parang may swerte akong darating sa buhay ko. Ayan. Ay, nako. Maaga akong umalis ngayon kasi nabuburing ako. Tapos yung anak ko tulog pa. Hinihintay kong magising yun. Baka gigising yun alas 3 ng hapon kasi natulog yun mga alas 5 na ng umaga, madaling araw. Luko-luko yun sa pagro-roblox niya. Ayan. Tuwing tuwing wala siyang pasok, siya naglalaro. Ngayon, isang linggo na wala silang pasok, holiday sa school. Kaya tiba-tiba siya ngayon. Unlimited time siya. Pinapabayaan namin siya. Pwera lang kapag may pasok siya. Hindi pwede yung unlimited time. Mapapalo ko yun. Kahit na nagbibinata rin, namamalo pa rin ako. Hindi naman siya malakas. Tapi lang. Parang lang ba, panakot. Yun. Ayan, sa yan, dito tayo sa mismong city nila. Ayan, nagtatambay habang nagpapainit. May mga tao rito. Diyan sa harapan ko, hindi ko na i-flip yung camera, baka mapagalitan ako. Ayan, nagpapainit ako kagaya rin nila. Masasarapan na ako sa init ngayon ng araw. Hindi kagaya dati, bagong salta ako rito. Tuwing mainit ng ganito, takbo kagad ako sa shadow, yung makulimlim na lugar. Sabi ko mainit. Takbo ako sa makulimlim. Sabi ng asawa ko, ay nako, sabi niya ganun. Asian, sabi niya ganun sa akin. Kaya natatawa siya kapag naglalakad kami, tumatakbo ako sa makulimlim na lugar. Pinagtatawanan niya ako. Ngayon hindi na, nasanay na ako. Parang sabi pa nga rin ako sa araw, katulad niya ngayon. Nagpapainit. Ayan. Ayan, maglakad-lakad tayo. Mag-umpisa tayo maglakad kaysa na nakaupo.
magkakaroon tayo ng hemorrhoid pag ano, tuwing palaging nakaupo na lang. Kailangan ko ng exercise. Dito sa bansa nila, kahit na wala kang kachismisan or kaibigang Pilipino rito, okay lang. Hindi ako naghahanap ng ganong klaseng kaibigan na ano, kaibigan mo ngayon, bukas kaaway mo. Kasi number one, chismosa pala. Lahat ng secret mo sinabi sa kanya. Tapos sabihin rin niya sa mga kaibigan niya, wala rin. So maganda itong magsasarili ka na lang, di ba? Ano mo na lang yung sarili mo, yung ibibisi mo na lang. Katulad nito, halimbawa nakatira ka sa ano, sa city nila, hindi ka talaga mabuboring kapag nakatira ka sa city nila kasi mag-window shopping ka, tapos tingin ka ng kung anong mga mura, ay bibisi mo ang sarili mo. Kaso nga lang, ang ano nito, kasamaan nito, yung mga ibang Pilipina rin minsan nakatira sila sa bundok, wala silang ano, makachismisan. Kaya ang ginagawa nila rin minsan ay pagkaibigan sila sa kapwa rin nila Pilipino kasi malayo sila sa city. Yun ang ano problema. Tapos makikita mo na lang isang araw nag-aaway-away na, nag-chat na sila sa Facebook na ganito ganyan. Ay kita mo nila minsan sa ano nila, sa chat nila na ano, may nag-aaway-away na sila. Ayan, dito tayo. Dito sa city nila, parating may pulis. Ayan, nakatambay minsan yung mga pulis, 2 or 3 cars. Araw-araw, every minute nandiyan sila na nag-ano sila, nagro-roaming dito. Ayan, may umiiyak. Dalawang anak niya. Buti nga ngayon malaki na yung anak ko. Kasi dati ganyan din ang style ko, no. Naglalakad ka, iyak ng iyak. Nung ganyan kaliit yung anak ko, mabubuisit ka kapag ano Tapos isasama mo siya shopping mall. Ayaw rin niya. Ayaw na ng anak ko yung sa ano, mag-shopping ka, pupunta ka sa bilihan ng mga damit or sa grocery. Iyak na iyak yan. Ayaw niya. Parang nakita para siyang nakita ng multo parati kapag papasok pa lang kami sa gate nung ganyang kalaki siya. Ano, iyak nang iyak. Sabi ka, ano ka ba? Sabi ko gano'n, mag-grocery lang tayo. At titingla ako ng damit mo. Sabi ko gano'n sa kanya. Iyak na iyak yan, iyak na iyak. Pag inuwi mo na, ay titigil. Kung bisa sinusumbo ko yan sa asawa ko, wala rin ako magawa, kinakampihan niya yung anak niya. Kasi, sabi niya, number one, wala kang ginawa araw-araw na lang, nandiyan sa shopping mall Kaya boring yung anak mo. Sabi niya, ganyan yung style niyan. Ayan, iyak nang iyak. Pinagtitinginan ako minsan sa sa shopping mall. Ayan, kasi ang lakas ng iyak niya, kala mo po yung sinisinturon or pinapalo nung kung ilang latigo. Kala mo ang lakas talaga ng iyak niya. Hindi yan ay mild lang yan. Yung anak ko talaga napakalakas. Mahihiya ka talaga sa ano, sa iyak niya. Doon na nga tayo. Doon tayo sa kabila. Ayan, hindi pa rin tumitigil. Ay, naglilinis ng basura yung si Lolo. Ang ganda ng buhay niya kanina pa ako dyan, mag-iisang oras. Ayan, pinapasahuran ng gobyerno yan. Ano, nakaupo lang, mag-iisang oras. Ayan, yan. Ganda ng ng buhay niya. Ay halos wala namang basura dito. Kasi yung mga tao dito, marunong silang maglinis. Yung mga basura nila, hindi nila tinatapon kung saan. Yan, may respeto sila, kaya wala kang makikita rito malinis to. Kaya si Lolo na tagalinis ng park, wala siyang malinis, nakaupo diyan mga 1 or 2 oras na nakaupo lang. Magandang style niya, kahit pasukin ko ganyang maglilinis na lang ako, paupo-upo na lang sa park, titingin ng mata. Ayun lumipat ng ibang lugar si Lolo. Ay wala rin malinis doon kasi napakalinis na lugar nila. Sabi ko sa inyo, napakalinis.
Kaya, ayan. Yeah, tara. Tingnan niyo ang mga ano, wala kang makita kahit na isang basura lang dito. Wala, kahit na mga tissue patapon, wala. Ayan o, napakalinis. Kahit doon sa ano, stasyon, ano rin, wala kang makita. Kaya malinis na malinis dito. Kaya kung tagalinis ka rito, street tagalinis ka, mabuburing ka sa trabaho mo kasi halos wala kang malinis eh. Maasar ka. Sabi mo sa tao, magkalat naman kayo. Sayo ka. Ay, nako. Ayan. Ayan o. Ayan pa rin si Lolo. Ayan. Ayan. Paika-ika siya eh. Wala siya malinis eh. Ano lilinisin niya? Napakalinis oh. Ayan oh. Ano pa rin siya oh. Wala siyang malinis talaga. Napakalinis ng daanan nila rito. Sarap naman ito. Ang daming murang gulay dito ngayon. Ayan. At ang problema nga lang ano, wala yung mga exotic vegetables. Namimiss ko na yun mga yun. Okra, ampalaya, sitaw, batani. Ayan. Ayan, ganito ang buhay na kapag nakatira ka sa Europe. Wala kang choice yung mga gulay-gulay araw-araw. Ganyan lang yung paprika. Ayan, kamatis. Yan ang mga gulay dito. Pangmayaman na gulay. Ayan, ito. Ayan, may donuts. Minsan, nakabili ako ng donuts dito. Rito. Expired na, pero masarap pa rin. Sabi ng asawa ko is made in Poland daw ang mga to. Pero mura 39. Ayan, masarap. Ayan ito ang donuts na made in Poland. Hindi matigas na. Tingnan natin kung kailan expired. March 12. Anong pizza na ngayon? March 12. Ayan, may tumutunog. Tumutunog yung yung may luto na na tinapay. May luto na tinapay doon May bakery yan sa loob Lahat ng grocery yan dito may bakery. Kaya tumutunog. Alakas ng tunog. Ayan. Wala yung bakery boy dyan ngayon. Ayan Ayan dyan. Tingnan natin. Ayan. Yung bakery nila lalaki ng mga oven nila wala naman yata nakasalang. Ay, mayroon. Parang sunog na. Anong bibili ko? May gulay pa ako roon. Parang nasira na. Hindi ko nakakain. Ayan. Ayan. Titingin-tingin lang ako kung saan ang mura. Kasi kung saan ang mura, yun ang bibili ko doon. Lilipat ako mamaya-maya sa sa ibang groceryhan. Doon sa malaking groceryhan. Ito, mga quality ang mga rito, yung mga product nila. Kasi yung iba galing Germany. Ayan, kahit na maliit na supermarket to, maraming pumupunta. Tsaka parating on sale din dito. Ayan. Busin ko muna yung mga gulay ko sa refrigerator. May isang sirang-sira na. Kaya ang bibilhin ko lang, sawa na kami sa mag-ina sa baboy. Nagsawa rin yung anak ko, nagsawa rin ako. Palitan ko naman ang manok ngayon. Titingin ako kung magkano ang manok. Yung giniling na manok.
Yan ang bibilihin ko. Yan, tumutunog, walang gusto pumunta. Ayan, ang laki ng mga tinapay, oh. Ayan. Mura yung ano, toast bread dito, 39. Doon sa kabilang mall, ano, 60 yata. Napakamahal. Ayan. Kaya mura yung mga imported na tinapay dito. At lilipat tayo ngayon. Lalabas na tayo. Wala akong nagustuhan. Tayo doon sa ano, sa kabilang mall. Ayan, ganito ang buhay ko pag-alagala sa city nila. Wala akong kasama ngayon kasi yung anak ko nasa tulog pa. Hindi ko yan mayaya, pilitan ta. Pipilitin ko pa yun bago ano, sumama yun. Ayan, tawid tayo. Parating tumuturog yung ambulansya rito kasi nasa na yan. Ayan, hindi ko alam kung papunta rito or ano. Parang patawid. Ayan, patawid nga dito. Kaya delikado. Kaya pinibigyan natin ang alikabok. Ayan, tawid tayo. Ayan. Ang mga tao rito, hindi nagmumotor, walang motor dito. Tram or ano, kotse lang gamit dito. Hindi mo magagamit yung motor dito kasi malamig na malamig dito. Kahit na ilang layer ng jacket ang ano mo, isuot mo, malamig pa rin. Titigas ka kapag nagmotor ka rito. Katapos parati ka maaksidente kasi yung daanan madulas. Yung isa nga niyang kaibigan namatay sa pagmumotor. Saka yung mga pasikot-sikot dito ay umakyat siya sa bundok. Ay yung bundok sigsag. Ano, dead on spot yung kaibigan ng asawa ko. Dinala siya ng helicopter hanggang sa hospital. Hindi na umabot. Ganun yun dito kapag, for example, ano ka, nasa liblib na lugar ka, nasa bundok ka, ang ambulansya nila ay helicopter. Yun ang gamit nila rito. Kaya helicopter ang gamit. Hindi kagaya sa Pilipinas. Ano ba yung nakikita ko sa Jessica, so yung mga nasa liblib na lugar or 24 oras. Yung ano lang, kapitbahay, pababa ng bundok, tagpi-tagbing mga kawayan. Yun ang ginagamit. Dito sa kanila, ano, kapag nasa liblib na lugar ka, hindi talaga kaya ng ambulansya na umakyat doon. Helicopter ang gamit nila. Diba? Automatic, no? Kaya karamihan sa Asia gustong tumira rito sa ano, tumira rito sa Europe kasi yung pamumuhay nila updated parati. Ayan, sa hospital, papadoktor ka, libre. Kahit na hindi ka nakabayad ng ilang buwan sa health insurance dito, ano rin, magpadoktor ka, libre. Kahit na isang taon hindi ka magbayad, libre. Ayun, kaso nga lang, patapos, ang gagawin ng gobyerno nga lang, pipilitin kang ano, magbayad. Bayaran mo yun. Titignan nila kung may bank account ka, i-block nila yun. Ayun, ililibre ka muna katapos. Gagawan sila ng paraan kung paano mo yung mababayaran. Halimbawa, may kotse ka, may bahay ka, i-block nila yun. Kukunin nila yun. Kapag hindi ka nakabayad ng ano rito, tax at health insurance. Yun ang ano,
kukunin nila lahat kahit na anong makuha nila. Mag-uutos sila ng mga tao napasukin yung bahay mo. Tapos kung anong sabi ng asawa ko, kasi di ko rin alam ang yung patakaran niya dito eh. Siya lang naman ang nagkukwento eh, kasi local siya rito. Sabi niya, kapag hindi ka nagbayad ng tax, health insurance, social, may prosecutor na pupunta sa bahay mo. Kung talagang bahay mo yun, or kung halimbawa inuupahan mo lang, kung ano makita nila sa bahay mo, kukunin nila, halimbawa TV, refrigerator, yung mapapakinabangan pa. Loko-loko talaga mga prosecutor dito, gobyerno ng check din eh. Wala rin patawad eh. Parang bang mga papiya, ganun style. Sabi na asawa, kaya nag-admitan yun eh. Kung ano makita raw, yung nag-iisa na nga lang na TV na pinapanuuran mo at nakita raw nilang pwede pa, kukunin daw nila yon. Or di kay cellphone, or yung sasakyan mo, or kahit na na pwede nilang mapakinabangan, kukunin nila yon. Ayun ang patakaran dito, yun ang nila. Kaya libre ka nga sa sa gobyerno nila. Makatanggap ka, halimbawa magpapa-opera ka, walang problema. Hindi ka nagbabayad ng tax, health, social insurance. Okay, walang problema, bibigyan ka ng ilang taon. Pag nagsawa na yung gobyerno nila, ayan, papadala sila ng mga prosecutor sa bahay mo. Ay hindi kanila bibiglain. Ay bibiglain ka pala nila. First sa una, papadalhan ka ng mga letters, mga liham. Pag hindi mo yung pinansin yung mga liham nila, asahan mo, gagawa sila ng paraan na papadala sila ng prosecutor. Kaya pakinggan nyo ang sinasabi ko kasi totoo to. Totoong nangyayari. Yun ang sabi ng asawa ko. Yung kaibigan niya, ganun ang ginawa ng ganun ang ginawa sa kanya. Kaya magbayad tayo. Načtěte prosím kartu Clubcard. Vyberte ze seznamu. Zadejte kód zboží nebo zboží vyhledejte. Ayan, uwi na tayo. Nakabili ako ng nagastos ko ngayon $100. Umili ako ng kalahating kilong giniling na manok. Masarap yun. Kasi halos 2 linggo na ako pork chop yung kinakaya na yung mag-ina. Ayan, nagsawa rin. Manok naman tayo ngayon. Tapos bumili ako ng sibuyas. Yung drinks ko. Yun lang. Tsaka banana. Ang mura ng banana rito, 1 kilo, 24 lang. Ang murang-mura. Kaya, kung pupunta kayo rito, yung mga pagkain, affordable. Yung sa grocery. Ang problema nga lang, ang mahal dito is yung apartment, tsaka hotel. Ayan, mga transport, mga yun ang mga mahal. Yung mga grocery, affordable. Kayang-kayang bilhin. Tara, uwi na tayo. Magandang araw ngayon. Ilang oras ako naglalakad-lakad. Nakapag-exercise na rin ako. Mga 3 to 4 hours ako nag-exercise. Ayan. Yung araw na yan, peke yan. Malamig yan. Ilang araw na medyo maligamgam ang temperature.
Ngayon, bumalik ulit sa dati. Napakalamig ulit. Ayan. Ganitong suot mo ngayon, napakalamig. Kailangan mag-jacket ka ng mga kapal. Alakas pa ng hangin, oh. Ayan. Medyo may araw pero malamig. Kaya panoorin nyo yung mga vlog-vlog ko nung kahapon, isang araw. Araw-araw nag-upload ako ng isang video. Pero kung gusto nyo pa ng mga ilang video, pwede. Kaso nga lang, nag-uumpisa lang ako ngayon. Paisa-isa muna. Ayan. Ang ganda ngayon. Maganda rito sa kanila. Tara, uwi na tayo at nagugutom ako. Hindi ako pwedeng kumain dyan sa restaurant kasi yung anak ko nasa sa bahay. Mahal ang pagkain sa restaurant. Mas maganda, magtipid-tipid tayo. At magluluto tayo. Unlimited food pag nagluto ka. Hindi kagaya sa restaurant, isang plato lang. Kahit nagutom ka, hindi ka na maka-order kasi binabudget mo yung pera mo. Kung nakagastos ka doon ng 500, mas maganda bumili ka na lang ng grocery. Tiba-tiba pa yun, tayong mabibili pa. Ayan, tara na. Bye-bye na. Ayan, lakasan natin ang apoy. Gutom na ako. Ayan, ito yung crab. Ano bang tawag dito sa Chekwa? Nakalimutan ko. Crab meat. Crab stick meat. Ganon. Sa English. Tapos, yan natin ng magic sarap. Masarap to. Kayo mga Pinoy, wag na kayong magdala ng magic sarap ng kung ano-anong mga dala-dala. Ito yung magic sarap nila. Masarap to.